policy from agenda po tayo. So, yun po bang mga basic programs and services po ng Department of Labor and Employment, kasama po ang attached agencies na kinakatawan po ng mga heads ng different agencies na nasa ilalim po ng Department of Labor and Employment. Nandiyan po ang PESTA, nandiyan po ang OWA, BPA, nandiyan po ang PRC, nandiyan po ang National Wages and Productivity Boards, nandiyan, I think may presence na rin po yata dito ang BCC and BCC, meron na diba? BCC, no? And then, what else? Ibang ahensya na, actually, wala po yung ahensya na nakapalood po sa Department of Labor and Employment at tinutupo po sila under the umbrella ng Regional Coordinating Council sa pamumuno po ng ating Regional Directors, State Directors. At lahat po ng programa ngayon ay dumadaloy po doon sa amin pong planning tool na ipinilisan na po ng bawat kalihim kay Presidente at pinapruban po na lahat po halos ay convergence program with the other departments. Kaya tinitingnan ko rin po kung paano po ang mga programa ng tool ay na ilalagay din po sa tamang convergence with the other agency. Basically po, if sa agriculture, we have to deal with DA, we have to deal with DOST, we have to deal with DTI, we have to deal with DOT, tourism-related projects. May commitment po tayo na zero service error in the area of productivity for all tourism-related establishment. And I know that there are likely supply sa tourism-related establishment po ito. And then, sa skills training, syempre napaka-active po ang ating TESTA. And then the OFW programs and projects would be basically OWA and POEA, including the integration under our program. So, ano po, that was a deliberate strategy of the Aquino administration na hindi po kami nakaterping sa amin pong mandato, kundi luwag po ang pintuan para po kami makipagtulungan sa ibang ahensya. I-welcome po ang tulong nila para lalo magkaroon ng maayos na impact po kahit po maliit na proyekto, maliit ang pondo, napapalawa po yun, napapalalim po ang ugat at pundasyon para lahat po ng mga serbisyo will go beyond the administration. At magiging mapakipakinabang po sa komunidad, sa pamilya, at meron po talaga nangyayari ng pagbabago. Kung wala po nangyayari ng pagbabago, ititigil na po. Kaya na po, kung ayaw po itigil ng mga tauhan po, dahil hindi po tama, dapat kayo po nagsasabi na wala naman nangyayari sa mga proyekto yung ibinababa sa komunidad ko, kaya sa mga pamilya ko, hindi naman kompleto ang inyong servisyo. Dahil na wala naman kung mga hand-holding na sinasabi kong post-grant services. So, hindi po gano'n ng tamang pagtulong. Ang tamang pagtulong ang pasinigalan mo, hindi mo iniiwan hanggang hindi na po sila nakatayo ng maayos. At pwede mo na sila iwanan ng their own. So, lalo na po yung mga maliliit na tulong natin sa mga kababayan natin na hinirap through our livelihood programs. Dapat po talagang pag-isipan po natin ano po yung mga proyekto na pwede po naman na talagang pagkikitaan po sa lugar nila, dito po sa region na ito, dito po sa barangay na ito, sa komunidad na ito. And DTI will help us do a market study, feasibility study. So, kung kami po sa DOL ay nagbibigay po ng servisyon may kinalaman sa harapan na hindi po namin na kukonsulta o i-iba ng DTI, medyo po kulang yun. Hindi po tama ang nagiging pundasyon ng anong po proyekto. So, talaga pong kailangan po kami po sa kabinete, talaga pong gano'n.
kaharian. Kailangan po talagang nilalawakan po namin ang aming pananaw at tinitingnan po namin saan makakatulong ng ibang ahensya. No, sa totoo lang po, isa po sa maliliit ang budget po. So, kaya kung hindi po namin gagawin ito at ginawa ko na nga po doon sa aking goal planning ko na inaprobahan ng Presidente na marami po talagang katulong para mapalawak po at malaki po ang maabot kahit hindi po malaki ang budget. So, yun po ang aking tinitingnan bakit po ako pumupunta rito. At we decided na lahat po ng proseso pag binigyan ng serbisyo ay madokumentuhan. Makita po kung gaano po kabilis at katotoo ang aming po pasisilbi at yun po ang nakapaloob doon sa ISO certification system. Naalala ko po ako po ay from being an undersecretary, I was asked to head of the kanina po kami sa Secretary Patsy Thomas. And despite my reluctance and hesitancy to go to the DOEA, kasi hindi po ako na-involved na expose sa area ng employment, even sa local employment, kaya ako pa-stayer po ako doon. Ang ating pong magagawa sa labas ng bansa ay nakakalat sa 200 countries. Iba't iba po ang batas noon, iba sa immigration, iba sa health, iba sa education. Wala pong intimidated po ako noon. But ang isa pong magandang reason na ibinigay sa akin why I was doing this is ang sinasabi ko is you are a system person. Sa dinami-dami ng problema sa PUEA, malaking tulong pag naiayos yung sistema and then susunod na yung mga tao nagpapa-andar ng sistema. So I know my marching order at yung continuous process improvement or CTI, ay sinimulan ko na po yung sumunod. Yung po ako yung undersecretary bago po ako sa TUEA. May pagkakulit po ako, may pagkadetalya po ako, may pagka-hands-on po ako. Sakay po ako ng talagang inaaral ko po ang trabaho ng even ang pinaka-maliit kong magagawa para hindi mo ako utos na utos. Kasi minsan po, kahit nag-utos ka, hindi mo ako sinusunod. So, ikaw ang gagawa. So, kailangan alam lahat ng ginagawa nila. At tayo naman po ay nagsimula as a contractual employee. Kaya halos lahat po ng trabaho ay pinag-aaral po natin. Kaya kumbaga sa yun pong training ko sa bahay na masyadong maayos. Train po ako sa amin na talagang maayos kong magawa. Dami po may sistema, mabilis. Dalag-alag ko po yan ng mga magtrabaho sa gobyerno. And with more reason ho, dahil sobra po ang laki ng pressure at demand po ng public service sa mga katulad ng namin naninindihan. Kaya nga po public servant ang tawag sa amin. So, kami po ang nagsisilbi sa publiko na sobrang dami po, lalo na po sa local at saka overseas. Kaya po, nung bumalik po ako sa DOE, from PUEA, isinama po natin sa ating po priority agenda na gawin po dokumentado. Yan po ay requirement. Before I know it, hindi pa po naman anuhin po namin yan, hindi po yan requirement para po ma-entitled kami sa gobyerno ng ating productivity performance goals. So, simulan na po natin yan at ngayon po requirement na yun. Kaya lalo po kami lalo po namin na-appreciate na we have that foresight to prioritize kung pag-review ko ng mga proseso at transaction ng kumita sa amin para malaman nyo na pagka ako meron itong kailangan sa regional office o kasama public health service, sino ba ang pupuntahan ko? Ano ba ang hihingi sa akin bago nila ako masabihan? Kung maibigay ko na ba sa kanila lahat ng kailangan, ilang araw ba ako, ilang oras ako maghihintay na matapos ang proseso ng aking servisyo na
saan siya magsisimula. Para po siyang production line. Saan ba ako magsisimula? Saan ako mahihinto? At sino yung sasagot sa akin? Ano yung susunod na transaction? At lahat po yung dokumentado. Lahat po yun ay alam ko kung kailan magsisimula at kailan matatapos. So nawawala po yung turuturuan sa amin at napapabuti po ang mabilis at maayos po daloy ng pagsisilbi po sa amin mga kliyente. So yun po yung unang bahagi. Yan po ang magiging kahulugan para po sa inyo lahat. Bakit po mag-i-issue ang Certification International ng ISO certification po sa Region 9 kasama po ang field offices. So, inaasahan po namin na kung maayos po ang pagsisilbi nila sa inyo bago po magkaroon ng ISO certification ng kanilang time management system, mas madodoble po ang inyong satisfaction, ang iyong kasiyahan pag po kayo malapit sa kanila. At meron po akong pinaniniwalaan ng prinsipyo na kahit po gaano kaganda, kaayos, magkadokumento po ng mga sistema, mga proseso, yun po ay they are only as good as the person who runs the system. Kaya po itong ISO certification, may continuing training po ito sa mga lahat po ng mga staff natin. May sarili silang internal auditor para po pag in-external audit po sila maayos po. At meron po namang allowance ito na no matter how well documented ang isang sistema, wala naman po talagang perfect system. Kaya inherent po sa ISO certified system ang may mga corrective actions. That's why they are regularly audited. And until and after, yung systems at transactions is very stable. At meron po dyan customer satisfaction, feedback, kasama po yun. So, kayo po yung kumbaga saan masasabi na maayos na yung sistema kung nagkaroon ng mga deficiency dahil bago. Tapos bibigyan po siya ng corrective actions at may implement na po yung corrective actions. So, we progress and see the progress in terms of the improved satisfaction rate po ng ating mga customer, ng ating mga kliyente. So, kayo po yun. So, yun po ang para sa amin ay ang mahulugan po nun. Makikita nyo o mag-witness na pagbibigay ng Certification International na ISO certification system. Sa ganang mga kamanggagawa ko po, ang inaasahan ko po as they go through the process of analyzing po ang bawat proseso at iniisa-isa po nilang i-document. Tapos pati po yung kanila pong trabaho ay klaro-klaro po ang kanila pong pananagutan sa isang proseso na dokumentado po. Naasahan ko po na dumaan po sila doon sa proseso na nabuo po na mas malakas po yung kanilang teamwork dito at nagkaroon po sila ng sense of ownership po sa mga proseso na kanila po ginagawa. Na in the past po ay hindi po nila na-appreciate na ito pala yung kahalagahan, contribution po sa isang transaction maaari. Tatlong steps bago matapos. So, yung tatlong tao na nagmaman po o magawa po ganun pong steps, nakakaroon po sila ng sense of ownership. And then, they help each other para po lalo pong maging strong ang team nila in terms of very fast and very
they will meet the challenge head-on. Ano po na sa magagawa dito sa Academy o muna na yung Director Sino para po yung kung inaasahan mo maayos at mabilis na pagbabago po ng servisyo ay maramdaman po ninyo at mas makita po ninyo ang pagbabago sa mga kliyente po na tinutulungan po namin. So, maraming salamat po. So, doon po sa susunod, ako po hindi pumunta rito katatapos lang po ng inyong malaking pinagdaanan na thesis at ako po ay nilapitan ng pinuno po ng Michigan. Babae din po siya. So, ang kanya po naging proposal ay tulungan po na hanggang maaari ay yung mga kababaihan dito ay kung makaalis ng bansa bilang mga kasambahay at kasi nga po masyado po mataas ang social cost sa family at maging sa kanyang personal na buhay dahil kahit po mga taga rito na po sa bahagi ito ng ating bansa, papunta po sa Middle East o kaya sa ibang bansa sa Asia, yung pong nature ng kanilang trabaho sa loob ng bahay, sobra-sobra po ang yung para sa kasama po yung kakaibang hamon sa kanilang pagiging isang babae at sa klase po ng relasyon sa isang bahay. Hindi po kasi normal na employer-employer relationship sa mga establishment o sa mga kumpanya. Kasi papasok mo dun sa loob ng bahay. Kung ano pa po mangyari doon parang kung nagkaroon ng kaso, parang yung word is as good as mine. Mas magiging wala po ng weaknesses. So, at nasa sa ibang bansa ka, baka national ng bansa ay napagtrabahuhan mo, mas kapisado niya ang sistema. So, grabe po ang advantage sila over mga kababayan natin. So, sabi po niya, ayaw ko na po Madam Secretary na ang aalis malabas ng bansa ay mga kababaihan. Gusto ko po mga kalalakihan ay state workers. Kaya tulungan niyo po ako na magkaroon po sila ng maayos na hanap buhay. So, pinagsama-sama po natin ang mga state workers kailangan po dumaan ng skills training, assessment and certification sa TESDA. And then, kailangan din po na very orientation po sa mga pasikot-sikot ng overseas employment lalo po ang mga activities ng mga recruitment agencies. So nakipagtayo po tayo sa recruitment agencies na nag-ooperate dito na matinong po sila, maayos po ang negosyo nila. Tapos, ang ano po natin ay hanggang maaari po ay walang placement fee. So, pinili po natin yun at binigyan po natin ng mandato ang POEA na naging kasama po doon sa proyekto na yun. And then, kailangan po member sila ng OWA para kung anong po mangyari sa kanila ay meron po kasigurado na may tulong na bibigay po out of the contribution ng kanilang employer, which is $25 po sa OWA fund. At natuwa po si Mayor Pimacos Salazar. At nagkaroon po tayo siya ng actually ang kanya po ay mga 800 na workers o iniisip po niya na mapaloob po sa proyekto. So kasama po doon yung hindi lang po skilled male workers at mga professionals, lalo na po sa medical field. So, mag-asal po, sila po yung mga manggagawa natin kahit lumabas dahil may skill sila, meron sila natapos na profession. Ang naka-built-ins na nila, hindi po vulnerabilities, hindi po protection. So, yun po ang kakaibahan pagka po kayo kababaihan na nagtatrabaho sa
po mga skilled workers na certified po ng TESTA, kaya mga health workers na meron na po sila mga lisensya, may mga experience po sila. Ang kasama po nila, or ang katulong po nila masasanggalan sa kanila, dahil sila skills, mahalagaan po sila ng kumpanya, kaya po sila professionals, ganun din po, ayos po ang para sa kanila. Kaya nagkaroon po ng mga labor attaché na natapos po ang term, inassign po sila dito si labor attaché at po sa problema po yan doon sa nangyari mga problema po sa Middle East. Pero naging maayos naman po yung kinalabasan ng pag-iimbestiga po sa kanya. Isa po ay si Labat na Sir Mustafa. But I have to pull him out tentatively to be part of the Libyan team kasi may crisis na naman po sa Libya. Siya po yung veterano na labor attaché na napasabang po noon sa 2011 Libyan crisis. At medyo alam ko pasalam po niya yung terrain. So, pinasama po natin siya sa Rapid Response Team at hanggang kayo nandun siya. So, naiwan ko si dapat Musa at siya po ang nag-oversee po ng proyekto na ito for overseas employment for male skilled workers and also for medical professional workers po. At tutuwa po ako na meron po silang progreso na inireport na po sa atin under this special projects. Meron po deployment directly po sa mga government hospital po ng Saudi Arabia and Saudi Arabia Ministry of Labor officials will already be coming here for the interview. And then, bali po mga 41 nurses and health-related workers po doon. Ang iba po ay sinanay na po sa emergency medical team personnel. At ang iba po, radio technician, respiratory therapist, x-ray technician, at saka po pharmacist po ang mga kailangan ng Saudi government-owned and managed hospitals and lahat po ng kanilang papeles dire-ready po for the interview. And then, yung po private license agencies naman po ay meron din pong nagtitiman na po ng mga workers na may passport na po at screening na po and prioritize na po for hiring. At tuloy-tuloy po yung pag-provide po nila ng mga qualified applicants under this project because 800 workers po ang target po naman from region na ito. So, inaasahan ko po na pagbalik ulit dito nagdi-deploy na po tayo. So, the PUA will have to process and document their travel, their employment documents here, and they should be ready for deployment anytime from now. So, meron naman po dito mga license agencies na nag-ooperate dito, kaya hindi na po sila kailangan pumunta po namin Manila. So, ang susunod po na gusto ko bigyan ng komento yung pagpupunan na Regional Tripartite National Voice Council. Kasama po ang Industry Tripartite Council sa Information and Communication Technology. And then, Family Welfare Council po sa Baga City na hinalala po ninyo sa BIPAP para po pamunuan ang ganito po mga tripartite
kung ano po yung industriya na engine of growth dito, dapat po na-identify na po yan noong time ago, na tayo na po dapat ng industry tripartite council para po regular po na nagkakaroon po ng forum kung ano po nangyayari sa industriya at kung may na-anticipate po problema ay na hindi po tayo reactive at na bibigyan po agad po yan ng pasusin pag-aaral at nailalagan na po ang action para more proactive po tayo at more preventive po tayo. So, I just hope na hindi lang po ITC, Information Technology, Information and Communication Technology Industry, gagawin po dito dahil dito po ang maraming fishing industry po, sa tanning industry po, at maraming agri-based na mga produkto po dito sa video na ito. So, ang sinasabi po natin, ang ating mga maisip na palawakin po ang mga tripartite council sa hindi lamang Manila. Dati po ito sinimula na po tayo po ni President Cory. So, pinalawak lang po ni Presidente sa kanyang kapanahonan kasi ang karamihan po ay nag-ooperate sa Manila. National po. Wala po regional, wala po industry. Nandito po yung nandito po yung where the action is, where the industry is. So, tapos sa Manila, so, mahirap po gano'n. At na-identify na po natin yung mga basically 14 industries o kasama na po ang emerging industries doon plus the 10 major industries that are generating under our project Nelson. At kung may industriya po na talagang dito po ang operations, dapat po natuloy natin ang Industrial Tripartite Council. At